paano i-explain ng maayos ang Trinity sa isang Muslim friend? May Bible verse po ba or Quran verse para dyan? Thanks po. Brother Wendell, sa'yo to. Una, di naman talaga naniniwala ang mga Muslim kaugnay sa Trinity. Pero, kung tingnan natin kahit sa Quran nila, malinaw na meron talagang pagsusuwagan. Pero kung gusto nila letra por letra mabasa sa Biblia ang Trinity, mabasa yan. Kung gagamitin natin ang itong Amplified Bible na ito, mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10. Pakibasa lang muna, Brad Jando. And in a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Yan, mabasa natin letra por letra mismo ang salitang Trinity diyan sa Biblia kung gusto nila ang letra por letra. Sa mga Muslim, meron din silang paliwanag sa Quran nila kaugnay sa Trinity. Itong mga kapatid natin sa Muslim, no, na napaka-allergic sa Trinity, pero kung tignan natin ang kanilang Quran, daming mga mali. Bakit daming mga mali? Ito tinatalakay ko sa debate namin ni Ostad Sakaging. Wala siyang rebuttal kaugnay dito. Halimbawa, sa Surah 5:72, those who say, Allah is the Messiah, son of Mary. Ngayon, kung tama ang Quran, kailan ba itinuturo na si Allah ay Messiah, Mesiyas, anak ni Santa Maria? So, misleading ang Quran. Hindi lang yan. Sa Quran Kapitulo 5, versikulo 73, those who say, Allah is one in a Trinity, have a certain fallen into disbelief. There is only one God. If they do not stop saying, those who disbelieve among them will be afflicted with a painful punishment. May footnote dito na itong Trinity ay tinatawag nilang tatlong Diyos daw. Oh. So una, misleading na naman, no, na ang Trinity ay tatlong Diyos. Bakit? Nasa Quran nila kay Piktal na ang Katoliko, Christian Romans ang tawag nila, naniniwala ng isa lamang na Diyos. Ito, the Christians, Romans, were believers in one God. So, nagsusuwaga na ang footnote ng Quran. Ngayon, ang ginagamit nila na iisa lang ang Diyos, di naman tayo total diyan. Pero ito'y palaging ginagamit nila, Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Ekad. O, yung salitang Ekad, makinig ka Israel, ang Diyos ay iisang Diyos. So yung Ekad is often used to describe a compound unity. Hindi po matanggap ng mga Muslim at naguguluhan sila sa iisang Diyos, tapos tatlong persona. Ngunit, hindi nangangahulugan na yung nag-iisang Allah sa Quran, mapaliwanag ba nila yon? Gumagamit ng salitang kami, gumagamit ng salitang tayo. Asan yan? Nasa Quran nila, oh. Ito, mabasa natin. Quran chapter 21 verse 17. Had we, sino itong we? Plural. Si Allah intended to take some amusement
we could have found in our presence. So, ginamit dito ang salitang our, ang salitang we. Patungkol yan kay Allah. No? Now, ngayon, paano natin mapaliwanag na nabasa naman natin na may Trinity, na iisang Diyos? Sa King James Version, 1 John chapter 5 verses 6 up to 7, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So napakalinaw, ano daw? These three are one. Ngayon, ang ating mga kapatid sa Islam, gumagamit sila sa Quran. Pero kung ating susuriing mabuti ang Quran, abay, mahirapan talaga tayo pag-unawa. Bakit? Si Allah ang nagsalita sa Quran. Pero sisilipin natin ang Quran chapter 1 verses 1 up to 5. Ito ang mabasa. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Tanong, ito tinanong ko na sa mga debate namin sa Muslim. Sino ang nagsalita in the name of Allah, the most compassionate, most merciful? Ang sagot nila, si Allah. Follow up. Nang sinabi ni Allah, in the name of Allah, the most compassionate, most merciful, sang-ayon ka na dito sa Surah chapter 1 verse 1, si Allah ay tumawag kay Allah. Yan. Pangalawa, ito pa. All praise is for Allah, Lord of all worlds. Tanong, sino ang nagsabi all praise is for Allah? Ang sagot nito ng mga Muslim, si Allah. So sang-ayon ka na ang sinabing all praise is for Allah, si Allah ay magpupuri kay Allah. Yan. Sa 5, ito. You alone we worship, and you alone we ask for help. Tanong, sino ang nagsabi na you alone we worship, and you alone we ask for help? Ang sagot nila, si Allah. So sang-ayon ka na sa 5, you alone we worship, si Allah ay sasamba kay Allah. Yun. Mahirapan talaga magpaliwanag ang mga Muslim kaugnay sa opening chapter pa lamang sa kanilang Quran. Pero ito lang, mga kapatid. Ginamit ko ang unang Juan 5:6-7. For there are three that be record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and this, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun ang Trinity. No? At ginamit natin ang Revelation chapter 7 sa tinatawag na Amplified Bible, mabasa ang Trinity. Ngayon, kumpara natin. Si San Juan, kasama na kumain, naglakad, kasama sa ating Panginoong Jesucristo at saksi sa lahat ng mga kababalaghan at isinulat niya sa Biblia ang kanyang nasaksihan sa ating Panginoong Jesucristo. Saksi siya na ang ating Panginoong Jesucristo ay naipako. Saksi siya na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. Pagkatapos dumating ang nagpakilalang propeta sa taong 638 na si Muhammad. Ang layo ng agwat, hindi saksi, hindi nakakita, hindi nakarinig sa ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos sinasabing, hindi totoong Trinity, hindi totoong naipako ang ating Panginoon Jesucristo, kundi ang naipako ay kamukha lamang niya. At hindi totoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos. Hindi totoo na siya muling nabuhay. Tanong, sino ang dapat nating paniniwalaan? Si San Juan na kasamang naglakad sa ating Panginoong Jesucristo, saksi sa lahat ng mga pangyayari, kasamang nangaral sa ating Panginoong Jesucristo, o si Muhammad na lumitaw ang layo ng agwat? Okay, balik sa inyo, Brad Jendo.
Kung ako, saan ako maniniwala? Ano maniniwala kay Apostol Juan? Hindi ako maniniwala diyan sa sa Muslim. Wala naman sila doon eh.